Ang ating gagawin ngayon, magpe-pairing tayo ng back-to-back Prazel na parisan. So, para malaman natin ang kanilang mga kulay, kung gaano sila kaganda. So, tapusin mo ang video na ito mga ka-backyard para makita mo kung ano ang parisan na ipaparis ko ngayon sa aking munting backyard o sa aking mga manukan na mga pancit chicken. So, wag na natin patagalin mga ka-backyard dahil masyadong excited ang ating video ngayon dahil napakaganda po ng aking mga alagang manok na ipaparis ngayon. Kaya, let's go! Start na tayo! So, bago tayo pumunta sa aking manukan mga ka-backyard, samahan nyo muna ako, bibigyan ko ng cucumber ang aking mga alagang parakeets budgerigar. Ito kasi yung pinakagusto nila ng mga pagkain pag once namimigay ako. Dahil medyo matagal-tagal ko na din silang hindi nabigyan ng cucumber, so ngayon, bibigyan ko sila dahil may extra akong cucumber na nakita doon sa loob ng aking refrigerator. Kaya ayan, kinuha ko at inilagay ko na sa kanilang cage. So ayan, nilantakan na po nila mga ka-backyard. So ganito po katakaw ang aking mga alagang parakeets pag once nagbibigay ako ng mga gulay sa kanilang kulungan. Sanay kasi ang mga ibon ko sa mga alternative foods katulad ng mga gulay dahil sinasanay ko sila sa mahal na patuka ngayon. So, kailangan nating umisip ng mga alternatibong pagkain na pwede nilang kainin. So, hindi lang tayo umaasa sa mga seeds dahil pag once umasa tayo sa seeds sa ating mga ibon, so, ang tendency po niyan is masyado pong malaki ang expenses nila. And then, wala naman silang fully vitamins na nakukuha doon sa seeds. So, kailangan pa din nating magbigay ng mga gulay para pangdagdag vitamins sa ating mga alaga. So yung vitamins na natural na pwede nila makuha sa mga gulay na ibinibigay natin sa kanilang cages. At saka may good news din ako sa inyo mga ka-backyard. Magaling na po ang aking albino cockatiel. So ayan. So noong unang vlog ko sa inyo, ibinahagi ko sa inyo kung ano ang treatment na ginawa ko sa aking albino cockatiel para kung mayroon kayong mga ganitong naranasan sa inyong mga ibon, so maiwasan natin ang pagkamatay nila at saka maagapan nyo agad ang kanilang iniindang one eye cold na karamdaman. So ayan, back to breeding na po ang aking alagang albino hen na cockatiel kasi magaling na siya. So ang ginamit ko nga pala ditong gamot mga ka-backyard is yung Oxered. So ang gamot po na yon is ipapatak lang po natin sa mata ng ating alagang ibon na namamaga at saka namumula. So ito po ang palatandaan na may one eye cold ang ating ibon pag once lumaki ang kanyang mata at saka namumula and then nagluha tapos matamlay ang ating ibon. So ngayon mga ka-backyard, pumunta na tayo sa aking mga alagang pancit chicken, yung mga pre-sale ko. So ito nga pala yung hen na ipapartner ko doon sa pre-sale ko din na roaster. So nakikita nyo mga ka-backyard, umuupo na po siya. So ito po ang senyales pag once ang ating hen is ready to breed na. So ganito po siya, nakaupo na po siya pag once hinahawakan natin ang kanyang may pakpak. So ang hen nga pala na ito mga ka-backyard is ready to breed na talaga siya dahil tapos ko na itong napurga at saka maganda na ang hubog ng kanyang katawan. So good na po siya for breeding. Kaya nga i-share ko sa inyo ngayon dahil papartneran ko siya ng pre-sale ko na roaster. So ayan po yung mga Brahma ko mga ka-backyard, malalaki na at saka malaki na din ang kanilang konsumo. So grabe itong mga manok na to mga ka-backyard kapag kumain. So ito nga pala yung pre-sale roaster na ipapartner ko ngayon sa aking pre-sale hen mga ka-backyard. So ayan, ang ganda po niya, para po siyang feeder duster ng kanyang balahibo. So ganito po sila pag once wala na sa loob ng kanilang kulungan. So ganito po kaganda ang kanilang tindig. So gusto ko kasing i-partner ang dalawang to dahil magkatulad sila ng mga pre-sale. So may posibilidad na ang mga anak nila is marami yung pre-sale na lalabas dahil back-to-back pre-sale po ang parisan na to. At saka ang ganda po ng roaster natin mga ka-backyard. So tingnan nyo mga ka-backyard ang kanyang tindig, napakaganda.
At saka maganda din itong gawing breeder mga ka-backyard dahil subok ko na itong roster na to. Nakapagpalimlim na siya ng isang inahin sa aking backyard. So hindi ko lang na-update sa inyo dahil masyado akong busy sa trabaho. At saka ngayon, i-update ko na sa inyo mga ka-backyard ang aking bagong pairing ng back-to-back pre-sale hen at saka pre-sale roster. So ayan mga ka-backyard, ready na talaga ang hen magpakasta dahil nakaupo na siya pag once hinahawakan ko ang kanyang likuran. So bakit nga ba ako nag-aalaga ng ganitong mga manok mga ka-backyard, ng mga fancy chicken at saka kakaiba ang kanilang postura? So nag-aalaga po ako ng ganitong manok mga ka-backyard dahil gustong gusto ko po ang kanilang taglay na kagandahan. At saka unique po sila sa ibang manok katulad sa mga native chicken na ang kanilang balahibo is normal lang. So ang mga pre-sale po is para silang feather duster o yung buwaghag ang kanilang mga balahibo at tiyak na mabibighanin talaga tayo pag once nakakita tayo ng ganitong klaseng manok. Pagdating naman sa meat nila mga ka-backyard, baka sabihin nyo na hindi pwedeng makain. So pwede pong makain ang kanilang karne mga ka-backyard dahil good for meat production din sila. At saka napakasarap po ng karne nila. So kapag nakatikim ka sa karne nila mga ka-backyard at maihain mo sa iyong pagkainan, tiyak na makakalimot ka talaga sa pangalan mo dahil napakasarap talaga. Kung gusto din ninyong mga ka-backyard gawin nyo silang pet, is pwede din ninyong gawing pet itong mga klaseng manok na to. Dahil maganda din silang alagaan at napaka-friendly nila. At ang pinaka nagustuhan ko sa ganitong klaseng manok mga ka-backyard dito sa aking area is maganda po ang selling o yung market nila. Pwede ka pong mag-out ng mga itlog, yung tinatawag nilang fertile eggs. Pwede ka din mag-out ng mga week old hanggang day old na mga sisiw nila. Pwede ka din mag-out ng mga month-old at mga ready to breed na parisan sa ganitong klaseng manok. So ito po ang napakaganda sa ganitong klaseng manok pag once nag-aalaga ka. Dahil napaka-unique po nila at napakaganda nilang tingnan. And then pagdating naman sa price nila, so hindi ka talaga malulugi. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo palagi. Enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.